Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Anong mas natural sa pandinig mo? Malakas na ulan o mabigat na ulan? Mahimbing na tulog o malalim na tulog? Sa videong ito, tutuklasin natin ang mundo ng kolokasyon, ang natural at nakasanayang pagsasama-sama ng mga salita sa wikang Filipino. Matututuhan mo rito kung paano gamitin ang tamang mga salita para maging mas natural at bihasa sa iyong pagsasalita. Halina't pagyamanin ang ating wika. Sa araw na to, aaralin natin ang Aralin 2.1 Filipino 10, Kolokasyon. Nagsisimula ang bawat salita bilang hiwalay na unit. Ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng bagong kahulugan. Sa wika, may dalawang paraan upang magkasama ang mga salita, ang kolokasyon at idioma. Bagamat pareho itong pinagsamang salita, malaki ang pagkakaiba nito sa paraan ng pagbuo at kahulugan. Ano nga ba ang kolokasyon? Ito ay tumutukoy sa mga salitang natural na laging magkasama sa pangungusap, tulad ng malakas na ulan o mahimbing na tulog. Hindi nagbabago ang kahulugan ng bawat salita. Bagkus, mas nagiging malinaw ang mensahe kapag pinagsama. Para itong pares ng mga salita na laging magkasama at kapag pinaghiwalay o pinalitan ng iba, nagiging kakaiba o hindi natural pakinggan. Ang kahulugan ng bawat salita ay nananatiling literal, nagbibigay linaw sa konteksto. Halimbawa, paggawan ng desisyon or making a decision. Tamang kolokasyon, gumawa ng desisyon. Hindi tamang kolokasyon, bumuo ng desisyon o gumawa ng pagpapasya. Ikalawang halimbawa, pag-ulan, raining. Tamang kolokasyon, malakas na ulan, strong rain o matinding ulan, intense rain. Hindi tamang kolokasyon, malaking ulan, big rain o mabigat na ulan, heavy rain. Iba pang halimbawa, magluto ng kanin, hindi gumawa ng kanin. Maghugas ng pinggan, hindi maglinis ng pinggan. Malalim na pag-iisip, hindi mabigat na pag-iisip. Gumaan ang pakiramdam, hindi bumaba ang pakiramdam. Ito ay nagpapakita kung paano natural na magtutugma ang mga salita sa Filipino. Nagbibigay sa ating pananalita ng natural at tamang daloy. Hindi nagbabago ang kahulugan ng bawat salita rito. Nagtutulungan lang ang mga ito na maging mas malinaw ang ibig sabihin. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.